Tambayan, welcome back po. At yan, nakabalik na po tayo galing Dumaguete City po. At bibisitahin po natin yung ating manukan. Titingnan po natin kung ano po yung mga dito, nagbago. Yan, unti-unti na pong bumabalik sa normal yung sa labas katambayan. Natutubuan na rin po ng mga damo. Malapit na. Baka 2 linggo puno na po ito ng damo. At yung sa kabila, yun po yung ating pakakawalan po dito. At may isa po tayong nakulong daw dito kasi nga nambuli. Kumbaga, pag yung manok po natin ay nambubuli, inaway yung iba nila kasama, dapat ikulong po natin. I-relax muna natin para sa ganon ay hindi po magiging kawawa yung iba nating manok na stress, lalo na po yung mga inahin. Baka mapisaan sila ng itlog sa kanilang puwet at mamatay yung ating mga alagaw. Titingnan po natin dito ngayon yung ating itlog, koleksyon po nila. Maghanap po tayo ng mga itlog po dito. 1 linggo po tayong nawala sa ating manukan. Yung mga pabo natin may nakakawala, iba nating manok nakakawala din po. Titingnan din po natin ngayon kung kumusta na yung kanilang kalagayan dito, kung may mga sakit ba yung ating mga alaga. Depensa lang po, kumbaga. Mas mabuti na yung malaman din po natin kung may mga sakit para sa ganun ay masolusyonan po natin yung ating mga manok. Mapagaling po natin gamit po ng mga gamot na ating binibigay. So may mga itlog dito, maganda. Bumabalik na din po sa dati yung kanya pang itlog. Malakas na itlog kahit paano yung ating mga manok ngayon. Nabigyan natin ng vitamins. Maintenance po nila ng King's Vita Plus. Talaga nakakatulong po na ma-maintain yung kanilang egg production. At kung may bibili po sa atin, wala problema po yan. Ating mga manok. Meron pa din po ng itlog dito. May nakita po tayo kahapon. Gabi na kasi tayo nakadating. So may isa. So, hindi yan maiwasan dito mag-itlog. So pag nagkataon, kunin nyo na agad para hindi po mainitan. Yung manok po kasi, yung itlog nila, pag nainitan po, mag-start yung ma-incubate. So maaaring pag nalibigan ulit yung itlog, ay hindi na po mabuo, mamatay. Hindi makabuo na yung similya. So ganon. So tingnan po natin kasi hindi natin maiwasan, lalo na po yung ating area napakadamo. Yan. Pero kahit pa paano okay na po ito kasi kahit hindi po tayo makapagpakain po dito ng isang araw, yung manok po natin makakapaghanap yun ng paraan na kakain po ng mga damo-damo. Yan yung kakainin po nila kahit yung ating mga pabo. Basta importante lang po pag hindi natin mapakain, may lakad po tayo. Palaging dapat po na mayroong tubig po yan. May tubig po talaga palagi. Yung ating damo naman po dito, hindi po yan nauubos. Marami pa rin po. Baka padamihin pa po natin yung damo sa labas. Siguraduhin po natin na talagang wala na po yung damo po dito. Nakain na po nila lahat. Yan. So kukulikta po tayo ng mga itlog po ngayon para magpa-incubate na naman po tayo. I-incubate mo natin. Marami na din po nag-inquire, gusto bumili ng mga sisiw. Kunti lang. May mga tayo, orders. Madami. So mag-start na naman po tayo mag-incubate. Yan, ang itlog kunin po natin, baka kainin po nila. Lalo na po pag nagutom, sigurado kakainin po yan ng manok. Yan, 4. May itlog po tayo dito na nakulikta last time, 1 week na po. So yan, ang gagawin po natin dyan ay na lang po natin, itable eggs na lang natin lulutuin po, kakainin. So ganun po ako dito. Pag lumagpas na po ng 1 linggo, hindi na po yan niloload po natin, o hindi ko na po niloload kasi nga baka konti lang din po yung mapisa. So yung incubator po natin nandito. Lalagyan po natin yan ng siguro patungan para kung sakaling uulan ng malakas hindi po mabasa. Pala dito, kulungan sa gilid, nilipat muna natin kasi hindi makaabot yung kuryente. Nandun yung sisiw. Importante sa sisiw, lalo na po na palaging umulan na naman.
nilagay ko po dito. Survive naman yung manok basta yung sisiw pag kahit walang ilaw, basta hindi lang po talaga covered yung gilid. Pero pag pangit talaga araw-araw umuulan, importante po na i-ano po natin, ilawan. Yan yung ating mga sisiw. Malalaki na po halos lahat ng sisiw po natin, barred rock. Malulusog, walang mahina. So, nasa ano pa to, mga 30s. Tubig po natin, no? May Intenso Plus po yan. So lagi po natin linisan po yan, lalo na po may ipot. So importante po na manuhan natin, malinisan po natin ang ating incubator kasi nandito sa taso, wala pang laman. So maglalagay po tayo dyan, mangungulikta muna tayo ng itlog at ipapaano natin, i-incubate po natin. Ayan, masyado pang magulo kasi nga lumakad po tayo dito. Ingira po natin dito, masukal na naman po. Ayan, may mga hinog na papaya, ipakain natin dyan mamaya. So yung ating binibigay naman po na manok, na pagkain ngayon sa ating manok, ganun pa rin po yung tag 800 per sako. Malakas kumain, pang maintenance lang nila, hindi naman kailangan ng ng feeds ng breeders, kasi yung feeds importante din po kung gusto niyo, may budget talaga kayo. Pero kung nagtitipid, doon na tayo sa tag 800. So, wala naman po tayong nakikita may sakit dito sa ating mga alaga ngayon. Kaya okay, masaya tayo. So yun yung importante. Isa dito, tingnan natin, wala namang sipon. Yan yung ating mga alaga ngayon. Bali ngayong araw po na to, pag-usapan po natin kung alin ba sa dalawa, yung ating heritage chickens o native chicken yung sustainable ang kitaan ngayon. Sa panahon po ngayon na dumami yung ating mga manok, madaming supply sa ating heritage chickens, talagang yung iba nagbagsak, ginawang per kilo yung iba, pero karaniwan man po na ginawa na per kilo ay yung mga lalaki lang po, yung mga babae iniiwan. Maliban na lang po talaga pag marami yung alaga, minsan ay binibenta na lang po ng per kilo. Sa lasa naman po ng ating heritage cruises po, hindi po yan nagkakaiba ng lasa sa native. Pag naka-range yung ating mga alaga, nakakain po ng damo, nagbabago po ang lasa po niyan. Kumbaga sumasarap. So yung ating area madamo naman po, walang problema po yan. Pero sa atin ngayon hindi po ako nagbebenta po ng per kilo. Maliban na lang din po pag lumaki yung ating mga sisiw doon sa kabilang kulungan na hindi natin maibenta. Kung halimbawa mahirapan po kung maibenta na per head, ibibenta ko po ng per kilo, pero iiwan ko lang po yung mga babae kasi yan naman po yung importante sa heritage chickens po. Nagamit po natin yung babae, pwede natin pagkakitaan gamit po ang kanilang mga itlog. Sa native po talaga ang pinaka the best. Kung akong tatanungin, kung madami po kayong native ngayon, native chicken, upgraded native chicken, paramihin nyo po kasi malapit na po ang kumbaga bare months na din po sa susunod na buwan. So pag umabot, pag nag bare months na po talaga, malakas yung demand po sa karne ng manok. Kaya kung maaari magparami po tayo. Sinisigurado ko sa inyo basta native, hindi po yan tinatanggihan po sa merkado. Talagang pipiliin yan yung yung native, yung customer, kumpara po sa mga heritage chicken. Pero hindi naman na kumbaga hindi ko naman sinisiraan po yung ating heritage chickens. Yun nga, kahit ako nga ay magbibenta ng heritage chickens, basta diskarte lang, depende sa inyong lugar kung saan kayo magbibenta. So sa mga kaibigan natin dyan na nag-aalaga po ng native ngayon, parami na po tayo. Sigurado maubos po yan at malaki yung kikitain nyo po pag tungtong ng December. Kung ako nga ay nagpaplano na rin po na bibili ng sisiyo ng mga native kung may mga mura po. So maghanap po tayo para gawin po nating yan, pang December po, pang November na mga pangkarne. So demand po yan. So kahit 100, 200, 300 po na mga native chicken, kayang-kaya po natin maibenta po yan. So hindi ka mahinayang na nag-alaga ka ng native pag tungtong po ng December. So tamang-tama pa po, may mga panahon pa, ilang buwan pa po. So ngayon, August, September na susunod na buwan. So 4 na buwan, 3 to 4 months yung native chicken. Abot na po yun ng 1.5 to 2 kilos po yung timbang po nila. So kung may 100 ka po, sigurado
malaki yung kikitain mo. Lalo na po yung native po ngayon. At kahit yung mga cross heritage po natin nasa 230 to 250 yung per kilo. So talagang pag volume yung ipoproduce nyo na native, kikita ka po. Pero yun nga, sa mga kaibigan natin dyan na marami pong mga heritage chickens na hindi pa po naibenta, pag-isipan nyo po na ibenta po ng per kilo para wag na po tayong kumbaga malakihan. Kung kaya nyo ibenta ng per kilo, ibenta nyo po para kahit pa paano may kikitain pa po tayo. Kung yung mga alaga niyo po na mga heritage chicken ngayon na umabot na po ng kilo, kung kaya nyo pong ibenta, ibenta nyo na po. Mag-iwan na po kayo ng mga manok po na kaya nyo pong alagaan. So ganun po tayo dito sa ating manukan. Sa mga kaibigan po natin na naghahanap po sa Sargent area na pukot po o fishnet po para sa ating manukan, na gaya po ng nilagay po natin dyan sa kabila nating kaibigan. Yan yun. So 100 meters po. Sa mga gustong bumili, i-PM nyo lang po yung ating messenger Manok Tambayan. Nag-reply naman po tayo doon. 3.5. So nasa 100 meters by 9 feet. So matibay po ito, hindi po ito basta-basta na pupunit. Talagang pinong-pino po yan, maliit yung mata kumbaga. Napakalayo po yan sa mga binibenta sa online. So ito matibay talaga. At kumbaga surplus lang po ito, pero tatagal po ito ng 5 years. Ulan init. So ganun po katibay yung ating binibenta. So binibenta ng ating kaibigan. So yan na, pa-comment lang sa mga gustong bumili sa Sargent area. So yan na po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, follow at i-like na din po yung ating Facebook page, YouTube channel. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Reveal Ragay, Marjon de la Serna, Paring Dudong Jude Zabala, Gutor Channel, Jelo Flores Vlogs Channel, Kapabyong Channel, Roldan Makahilos from Dumaguete City na nakita natin last time. Maraming salamat sa iyo sir na na-recognize mo ako. Sweet Japit Hilpo, napinsan po natin. Ray Philip Patrick from Kulawin, Argao. Dudoy Iris from Capiz. Jerome Gabiola. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye.